Hello guys, mga kamasbati! Magandang araw! Ngayon po ay nandito tayo sa Umabay Exterior Mubu Masbati kung saan dito po kami tumira ng maliit pa ako, opo. Mga 1 to 3 years old pa lang raw ako noon kaya sobrang tagal na. Pumupunta-punta pa naman kami dito paminsan-minsan kahit hindi na kami dito nakatira kasi dito nga nakatira sila lolo at lola. Isa rin nga sa namiss ko dito, itong mga nagsisihulugang bilog-bilog na bunga ng puno na talaga namang pinaglalaruan namin ng mga kapatid at pinsan ko. Sobrang nakakamiss nga talaga ang lugar na to. Lalo na nung panahon na madalas pa kaming bumibisita dito. Sa ngayon kasi sobrang tagal bago naman makabalik. At dahil bukid nga ito, kaya naman madami nagsisiumpukan na pinagbalatan ng nyog. At heto na nga guys, ang isa talaga sa mga namiss ko, ang place na to. Dahil na nga sa malapad at mapresko ay napakatahimik pa, na halos ang maririnig mo lang nga ay mga huni ng ibon. At alam nyo ba guys mga kamasbati, na napakadami mga puno o halaman na nakatanim dito noon. At ngayon nga ay napansin ko na hindi na talaga tulad noon, pero ganun pa rin naman napakaganda. Kaya sobrang saya ko nga na nakapunta ulit kami dito. Sobrang nakaka-refresh talaga ng utak at talagang mawawala ang mga problema mo. Tsaka dito rin talaga masarap maglakad-lakad pag marami kang iniisip. At alam nyo ba guys mga kamasbati, dito sa pababa na to, dito kami noon naghahabulan o yung sinasabi nagliligid-ligid pababa. Kaya naman pagkatapos talaga ay sobrang katis sa katawan. At ngayon nga ay tanging alaala na lang ang binabalikan. Kaya parang ayaw ko nga munang umalis. Ito talaga yung sinasabing, huwag muna tayong umuwi. Hoy, sino ka dyan? Basta yun guys, sobrang nakakamiss talaga ang mga panahon na yun na kahit tipong maliit lang nga na bagay ay nagbibigay sa amin ng saya. Na kahit tayo nga ng kalabaw ay mapagtitripan pa, meron talagang mauunang mambato tapos susundan ng lahat hanggang sa magtawanan, papuntang iyakan, ganun. Dito nga sa parte na to noon ang daming puno ng bayabas kaya pag nagutom ka mangunguha ka lang. Ang sarap siguro maging prinsesa ng malawak na bukid ano? Pagkatapos ko nga maglibot-libot dito ay bumaba na rin kami para nga bisitahin ang bahay nila lola noon. Dahil sa ngayon nga ay hindi na nakatira sa bahay na to sila lola at halos 1 taon na rin nga ang nakalipas. At kung napapansin nyo nga kung bakit may sinampay dahil madalas rin nga dito yung isa kong pinsan na may sarili na ring pamilya. Hindi nga natin makikita yung loob ng bahay dahil nakalak nga at wala dito yung pinsan ko kaya hanggang dito lang tayo sa dating kusina. Sobrang tagal na nga ng bahay na to kaya halos sira-sira na rin nga at wala nang dingding itong kusina. At alam nyo ba guys na marami din ditong pananim sila lola tulad ng saging, sili, langka at iba pa. At dito nga sa parte na to noon ay maraming gabi ang nakatanim at mga halaman na parang gabi din tulad nito. Napansin ko nga ang napakagandang bulaklak na to kaso hindi ko nga alam ang pangalan kaya hayaan na lang. Nakakamiss rin nga ang kalsada na to. Ito yung nagpapaalala sa akin kung gaano kalayo yung nilalakad ko papunta sa tindahan. Nang pauwi na nga kami ay dumaan muna kami dito sa tindahan para bumili ng tinapay. Isa rin kasi sa paborito ko yung slice pie at sakto naman nga na meron kaya ito na lang yung binili namin. Naghanap nga kami ng place na pwede naming pagkainan at naisip nga ni Papa na dito na lang sa tapat ng simbahan dahil meron nga ditong playground sa tabi ng isang eskwelahan. Pagkatapos nga namin kumain ng ilang sandali ay sabi ko maglalakad-lakad muna kami dito sa simbahan. Matagal-tagal na rin kasi na hindi kami nakakapunta dito, siguro mga 2 years ago na. Napakatagal na nga nitong simbahan pero talagang napakaganda pa rin. Pumunta nga ako dito sa kabila ng simbahan kung ganun pa rin yung itsura at ganun pa rin nga, ang ganda pa rin ng garden. One time nga nang pumunta ako dito kasama ang mga pinsan ko, meron dito nagpo-photoshoot na bagong kasal at talaga namang napakagandang tingnan. Pumunta rin nga ako dito sa kabila para puntahan ang malaking rebulto ni Mama Mary at nakita ko nga si sister kaya nilapitan ko agad para magmano at magpaalam kung pwede nga kaming umakyat at sabi niya nga na pwedeng-pwede raw kaya umakyat agad kami. Habang nasa hagdan pa lang nga ako talagang kitang-kita ko na ang ganda. Pag nandito ka nga talaga sa taas makikita mo ang kabuuhang haba ng simbahan. At alam niyo ba guys mga kamasbati na talagang napakatahimik dito dahil na nga sa malayo to sa mga bahay at daanan ng maraming sasakyan. Napansin ko rin nga itong malaking rebulto ni Mahal na Jesus Christ. Pakatapos nga ay umakyat na rin ako para lapitan ng rebulto ni Mama Mary kaso nakalak nga yung pintuan. Kaya kailangan natin gamitan ng diskarte para makapasok at sa wakas nga ay nalapitan at nayakap ko na rin si Mama Mary. Sa ilang beses ko kasing pagpunta dito hanggang tanaw lang ako at sa ngayon nga ay nandito na ako sa harap niya. Kaya naman sobrang saya ko na dumaan kami dito. At bago nga po tayo umalis ay mananalangin muna tayo bilang pagbibigay galang sa ina ng ating tagapagligtas. Pagkatapos nga ay bumaba na rin kami dahil mag-aalasin ko na nga ito ng hapon at uuwi pa kami. Sa susunod nga ay babalik ulit tayo dito dahil hindi nga tayo nakapasok sa loob ng simbahan. At yun lang guys mga kamasbati. Thanks for watching. See you sa next vlog. Bye bye!